channel. Kakakain ko lang. Pasensya na kapag may mga something ako dyan. Naisip ko lang to na mabilisan lang, okay? So, real talk tayo for today's video, mga besh. I will give you tips since patagal-tagal na ako dito. Magpo 4 years na ako dito sa Australia. So, kahit pa paano, alam ko na yung mga galawan ng mga process sa visa. Papaano yung gagawin mo para after mo mag-aral, makapunta ka dun sa permanent residency pathway. Okay, so, ito ay aking, based on my experience, based on experiences ng aking mga nakilala dito sa Australia, okay? Ito ay opinion ko, okay? At real talk. Gusto nyo naman yung mga real talk, ano? So, first-hand experience ni Ana B. Tara na, mag-usap na tayo. So mga besh, may problema ako. Alam niyo naman na kumuha ako ng commercial cookery and certificate 3 and 4. Both in Sydney, natapos ko yung certificate 3 ko doon. And then yung certificate 4, kinomplete ko dito sa Tassie. And advanced diploma in hospitality. So, transfer ako ng mga credits. Yan. From Sydney. Kaya, eto na yung problema ko. Bago ako maka-apply ng permanent residency dito sa Australia, kinakailangan kong meron akong skill assessment. Ano ba yung skill assessment? Naalala niyo yung sinabi ko nung previous ko na vlog? Ang permanent residency dito, ibinibigay sa mga, kung kunyari, isa kang nurse, doktor, engineer, and so on. Kasama na doon ang chef or cook. Okay? Naalala niyo yung sinabi ko rin, na pumunta ako sa aking agent at sinabi ko, nilay ko yung cards ko, sabi ko yung pinakamurang course po kasi ako lang ang magfa-finance ng aking pag-aaral at mga bills ko dito. Yung wala pong IELTS, wala pong PTE muna. Kasi ang alam ko kasi kapag magiging estudyante ka dito mga besh, some of the universities and colleges, they will require you to get or to apply for PTE, Pearson Test, English exam, o yung IELTS. So, English exam din ito. Since wala ako nun, at alam ko kasi sa Pilipinas, mahal yan, hindi ko muna yan tinake. So, sabi ko, gusto ko muna mag-aral. Kasi nga, gusto ko i-keep yung sarili ko dito sa Australia. So, sabi ko, wala muna pong ganon. Gusto ko pong kunin yon pagkatapos ko na ng pag-aaral ko, kung kinakailangan na talaga. And kasi, hikahos ako na. Hikahos pa ako nun Wala pa akong extra money para doon sa ganong gastusin ba. As part of the requirements. So, ayun. Sabi ko, pero ayoko mag-aksaya ng oras ko. Ayokong mag-aksaya ng pera ko, ng effort ko. Gusto ko may pathway to permanent residency. So, binigyan naman ako. Maraming salamat. Shout out sa aking migration agent dyan. Sa Sydney, So, eto na. So, natapos ko naman. Natapos ko naman ng maayos yung aking course na yan, Kaya lang, ang problema ko ngayon, mga besh, wala pa akong skill assessment. Naalala niyo, sinabi ko rin na yung 485 visa ko ngayon, temporary graduate visa, yung current rule at yung previous rule, before yung time na nag-apply ako, parehas sila before na kinakailangan bago ka maka 485 visa, you have to have a skill assessment. That's part of the requirements. Nung time na nag-open sa akin ang 485 visa, inopen sa mga estudyante na kahit wala ka pang skill assessment at nakagraduate ka at na-meet mo yung lahat ng mga other requirements, meron kang English exam, PTE man yan, or IELTS at pasado ka, boom, mag-apply ka na ng 485, iga-grant ka namin. So, I was granted for that one, kahit wala pa akong skill assessment.
Yon ang problema ko for today's video, day. Day. Ito na mga besh. Ito na ang tips, ha? Mabilisan to, makinig kayong mabuti. Sa pagre-research ninyo, sa pag-i-inquire ninyo sa mga agent, okay? Take their advices, okay? But, wag isang agent lamang po. Maraming agency dyan na walang bayad ang consultation. So, you have to gather all details. Kasi, besh, at the end of the day, magde-decide ka kung kaninong agent ka magkawa-process ng mga requirements mo para makakuha ng student visa at magagamit mo eventually sa pagkuha mo ng 485 visa at ng 491 visa at papunta sa permanent residency na visa. Okay? So, different courses. Katulad sa akin, commercial cookery. Pagka-graduate ko, nakakuha ko ng 485 visa. Hindi ako kinuha na ng skill assessment as part of the requirements kasi nagbago yung rules. So, ngayon na. Ito na, no? Yung 485 ko, meron yang expiration date. So, good thing, binuksan sa akin ng 485 for 2 years. Good for 2 years lang siya, day. So, yung next ko na visa should be 491 or 190 visa. Okay? Sa previous vlog ko, nilagay ko yung description yan. Ano? So, kayo nang bahalang mag-check. Ano? So, bago ka maka-apply sa ganong visa, kinakailangan at pinaka-importante at number 1 sa listahan ng requirement, skill assessment. Which is wala pa ako. Ha? Yun ang problema ko. Ano tinapos ka? Commercial cookery, ana. Ngayon, excuse me, hinihiga ako. High blood na naman ako, paunti-unti, charot. Hindi, kulang tayo. So, ngayon, nag-check na ako ng requirements for the next level. Ano? Next level visa. Kailangan na skill assessment. So, sinabi ko, wala pa po ako skill assessment. Paano po ang process niyan? So, 2 agent ang aking pinuntahan. Actually, 3 pala. Yung isa, alam ko kakilala nyo kasi kilala siya sa TikTok. Ayun. Tapos, lahat sila nagsabi, kailangan kong may skill assessment para makapunta ako sa 491 or 190. Bakit ganong visa? Kasi nga, chef or commercial cookery to. So, pathway nun is cook or chef na trabaho. Okay? Para magkaroon ako ng skill assessment, dahil nakatapos ako ng commercial cookery 3 and 4 at advanced diploma in hospitality, kinakailangan akong nagtatrabaho sa kitchen. Basta ba yan? At kinakailangan, kung hindi man ako nagtatrabaho, kailangan magpunta ako dun sa process ng job ready program, which lasts for a year, at least 12 months. As nagtatrabaho ako as chef or cook. Hindi pa pwedeng kitchen hand. Hindi pa pwede kung ano-ano man dyan sa kitchen. Kailangan chef or cook for 12 months. Paano nga yan, besh? Naalala niyo sinabi ko? Ang aking comfort zone ay call center. Ako talaga naman, di ba? So, yun ang problema ko for today's video. Eto na. Dahil sa circumstances ko before na nilay ko ang cards ko sa aking migration agent at yun ang binigay niya sa aking advice. Kung kayo ay magko-commercial cookery, yun ang pathway nyo, yun ang process nyo na tatahakin. Para magkaroon kayo ng skill assessment, kinakailangan nagtatrabaho kayo sa restaurant as a chef or cook. Sa panahon ngayon, besh, ang laki ng competition sa kitchen. At the same time, yung age ko, medyo ando na tayo sa, something sa borderline, ha? And wala akong masyadong kitchen experience. Okay? Work sa kitchen.
para maka-skill assessment muna ako, ano? At pag naka-skill assessment ako, kasi yun na lang kulang ko eh. Pag naka-skill assessment ako, pwede na ako mag-apply ng 491 or 190. Yung 491, isa itong visa before the PR ha. Yung PR is 190. I can apply kung may skill assessment ako, 491 or 190. Pero automatic actually pwede na mag-apply ng 190. However, for the things na for the people na iba, gusto muna nilang, you know, enjoy muna, doon muna sila sa 491. Ang requirement ng 491, kailangan at least nasa, katulad namin, dito kami sa TASI, at least 3 years kami dito na nagkatrabaho at nakatira. Siyempre, dito ka kami nagkatrabaho, so dito ka nakatira, no? At least 3 years dito ka nakastay bago ka maka-apply ng 190. Pero kung chef or cook ka, since kasali yan sa skilled list, pwede ka na mag-apply ng 190. However, you need to have the skill assessment. Yun ang problema ko, mga besh. However, I can guarantee you, pag ito yung ibang courses, itong course na bibigay ko, mas madali-dali. Okay? Alam niyo ba na kapag kayo ay nag-aral ng accounting, o kaya, diploma in nursing, automatic assessment kayo at automatic kayo mas skill assessment or assess. Hindi nyo kailangan magtrabaho as accountant, as a nurse. Pagka-graduate niyo, magpapasa lang sila lahat ng documents nyo, lahat ng transcript ninyo na nakatapos kayo ng nursing or accounting dun sa assessing body, you will get the skill assessment. And then you will get or you can apply for 491 or 190. Ganon siya, besh. Different sa accounting. They can have 491 muna. They have that option. Yung pagiging nursing graduate or diploma in nursing, automatic 190 dai. Pwede ka na ma-apply ng 190 dai. Kahit naman sa ang bansa, di ba? Ang nursing ay in demand. Okay, sinasabi ko to, mga besh, itong 2 other courses na to na available sa market. Available. Kasi, katulad ng diploma in nursing, sa pagre-research ko, sa pagkakausap ko ng mga tao, ng mga agents and other who got the visa na talaga, yung tuition fee hindi naman nagkakalayo sa commercial cookery. Kano yung tuition fee ko that time? 18,000? Parang ang dun sa Sydney, parang 21,000 pa eh. Naaalala ko. And then dito sa TASI, alam ko 17,000 plus. So almost 18,000. Sa pagre-research ko, yung diploma in nursing, meron ako nakita 17,000 plus. Meron ako naman isang ring nakita na school, 20,000. Konting additional sa inyong tuition fee, pero yung after nyo makagraduate, ano yung process nyo para magka-skill assessment kayo, para maka-apply kayo sa next level at para ma-permanent residency. Pag-isipan nyo ng mabuti. Okay? Hindi ko sinasabi na mali ang advice sa akin, okay? I just happen to know things. Nung dito na ako, nung nangyayari na to mga bagay-bagay na to, So, ayun lang. So, sa pagpili ng course, may mura, pero walang pathway to permanent residency. Walang pathway to 485 visa, yung temporary graduate visa. Aral ka lang ng aral. Gastos ka lang ng gastos. Pero ngayon, hinigpitan na ni Australia, ha? Naghigpita talaga. Kasi marami kasing mga estudyante na aral lang sila ng aral. Kahit wala silang permanent residency pathway, or walang 485 visa, temporary graduate visa na pathway, okay lang sa kanila. I don't blame them. Bahala sila kasi pera nila yon, no? Efforts nila yon, time nila yon. Bahala sila sa buhay nila. However, for you, besh, pag-isipan mong mabuti. Yung mura, pero
walang pathway to permanent residency. Tas ngayon naghigpit pa. So hindi na kaagad-agad magagrantan ka ng student visa ng mabilisan kasi talagang ini-scrutinize na nila. Or mag-a-apply ka ng course, magsa-study ka ng course na konti lang naman yung difference sa amount, yung sa effort. I don't think hindi mo kakayanin. Pinoy tayo, besh. So, pag-isipang mabuti. Maging matalino sa pagpili ng mga decisions mo. Okay? Grab all the details, lahat ng information. I-filter mo. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang magiging next step mo. Kasi yun ang pinaka-importante. Lalo na yung first step mo, ha? Sabi ko sa iyo. Nasa sarili mong desisyon ang magiging kapalaran mo. Para kung Sinayda Seba sa ayos ko dito. Parang ganito yung buhok niya nun no? So, nasa iyong mga kamay ang kapalaran ng inyong buhay. Charot. Naging ano na siya. So, yun lang mga besh. Sana ay nakatulong ang vlog na ito. Again, mag-real talk lang tayo dito. Diyan. Thank you so much mga besh. Mag-ingat ka ulit. At see you on my next vlog. Palagi mong tatandaan, always be good. Kasi palagi yan may sukli. Libre lang yan. Pero maraming sukli yan, Jay. Alright, see ya! Bye!